Nagtala tayo ng 41 sa Pilipinas mula August 6 hanggang October 24. Wala pong natala before that. Sa ngayon po, wala po tayong mga kaso ng subclade K. Patuloy ang paalala ng Department of Health sa publiko lalo na sa mga sumasakay ng eroplano at bumibisita sa Estados Unidos at iba pang bahagi ng Europa sa gitna ng aktibong ulat ng pagtaas ng kaso ng superflu sa mga naturang bansa. Ayon sa DOH, ang subclade K na isang variant ng influenza A, H3N2 at mas kilala sa superflu ay hindi nalalayo sa karaniwang trangkaso. Sa US, posibleng factor ng aktibong kaso ang sobrang malamig na panahon sa naturang bansa. Subalit babala ng ahensya, mahalagang mag-ingat ang lahat ng high-risk group. Kagaya ng matatanda, mahihina ang immune system at mga bata dahil mas madaling maapektuhan at posibleng makadevelop ng serious complication. Samantala, ayon sa DOH, dati nang nagkaroon ng kaso ng superflu o subclade K sa bansa, gayon man nagsigaling na nila ang mga ito at wala pang naitatalang bagong kaso sa kasalukuyan. Sabi na rin po ng ating World Health Organization risk assessment that current epidemiological data do not suggest an increase in disease severity among subclade K cases. Sa madaling salita, ayon po sa datos ng ating mga epidemiologists, hindi po lampas or tumataas mula dun sa karaniwang ating trangkaso yung subclade K. Pareho lang po siya, wala po tayong dapat ikabahala. Dagdag pa rito, malaking tulong at epektibo pa rin ang kasalukuyang influenza vaccines laban sa naturang karamdaman. Kaalinsabay nito, pinapaalala rin sa mga babiyahe papuntang US at Europe na maging maingat dahil hindi laging malalaman kung anong mga sakit ang posibleng dala ng bawat nakakasalamuha sa paligid. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.